So, ang topic natin ngayon sa video na to ay about sa restricted accounts sa Facebook. Bakit nga ba hindi ninyo alam na bawal na pala ang inyong pinupost, kino-comment, or sinishare sa inyong profile or sa inyong page? So, i-explain ko sa inyo kung paano ba natin nakukuha yung ganong violation. So, pinaka-worst naman na penalty is, sa dulo ng video na to, ipapakita ko sa inyo kung ano ba ang mga bawal na i-post or i-share sa inyong Facebook account. Hi everyone! Welcome back to my channel. So, ang topic natin ngayon sa video na to ay about sa restricted accounts sa Facebook. At dahil marami akong nakitang comments sa isang video ko na ginawa noong 2023, which is itong video na to, ayan. But first, kung bago ka pa lang sa channel ko, please consider subscribing, like, and share para lagi kang updated sa aking mga i-upload na videos. So, hindi ko na patatagalin, let's start! So, kung nagtataka kayo kung bakit kayo nare-restrict kahit wala naman kayong masamang pinost or nag-share lang kayo, ibig sabihin ay meron na kayong violations. Hindi lang natin alam. Bakit nga ba hindi ninyo alam na bawal na pala ang inyong pinupost, kino-comment, or sinishare sa inyong profile or sa inyong page? Dahil hindi naman nagno-notify si Facebook or si Meta sa inyong mga notification or sa inyong email address. Kaya minsan magugulat ka na lang talaga na restricted na pala ang iyong profile. So kung na-restrict na ang inyong account, meron kayong makikitang sign na ang inyong Facebook account ay merong nagawang violation. So ito. Ayan. Kapag meron kayong mga ganyang sign sa inyong profile status, is ibig sabihin nun, meron silang penalty. So, i-explain ko sa inyo kung paano ba natin nakukuha yung ganong violation. So, first is 6 hours to 12 hours. Yun yung pinaka-basic na penalty nila. So, ibig sabihin, hindi mabigat yung violation na nagawa ninyo. So, yung pinaka-worst naman na penalty is 6 months to 1 year. So, ito yung lagi nyong tandaan, guys. Hindi nagbibigay ng notification or nagsisend ng email address na meron na kayong nagawang violation sa Facebook. Kaya mag-ingat kayo. So, kung kayo ay nagkaroon ng 10 or more strikes sa inyong Facebook account, is merong masamang mangyayari sa inyong Facebook account. Lalong-lalo na kung yung account ninyo ay monetize na. So, sa first strike, ang binibigay na penalty ni Meta is 6 hours to 12 hours lang. So, after ng 12 hours, pwede nyo na ulit magamit ang inyong Facebook account. So, yun yung pinakamagaan na violation. Pero, counted na yun hanggang sa maging worst ang inyong violation. So, 2 to 6 strikes. Ang kanyang penalty ay limited na lang ang inyong access, especially sa pag-post sa mga groups or page. And hindi na din siya recommendable sa mga FB users. So, next is 7 strikes. So, yung penalty niya is, marirestrict siya ng 24 hours, pero hindi pa rin siya recommendable. So, yung 24 hours na yon is, hindi mo talaga siya magagamit, guys, sa pag-comment, pag-like, or pag-share. So, next is ang pang-8 strikes. So, yung penalty niya is 3 days. So, sa 9 strikes naman natin, 7 days or 1 week na. So, hindi na natin magagamit ang ating Facebook account sa pag-post, comment, likes. Pero ma-open pa din siya. So, next is 10 or more strikes. Ito yung pinaka-worst. Kasi dito sa pang-10 strikes, dito may posibilidad na ma-disabled ang inyong Facebook account. So, yung penalty niya is 30 days to 1 year. So, sobrang bigat na violation yun, guys. And, sa dulo ng video na to, ipapakita ko sa inyo kung ano ba ang mga bawal na i-post or i-share sa inyong Facebook account. So, tapusin nyo yung video na to. Ano ba ang mangyayari kapag na-disable ang inyong Facebook account? So, same siya sa Facebook account ko na hindi ko na ginagamit ngayon kasi useless na din siya, guys. So, next time, i-explain ko sa inyo. So, ibig sabihin kapag na-disable ang inyong Facebook account, maaari nyo lamang itong ma-open, pero hindi nyo na ito magagamit sa pag-post, comment, share. And yung pinaka hindi nyo kakayanin is pati yung messenger ninyo, hindi na siya magagamit. Makakatanggap kayo ng message pero hindi na kayo makakapag-send or makakatawag gamit ang inyong messenger. And kapag monetize naman ang inyong Facebook account, is hindi nyo na din mawi-withdraw ang inyong mga earnings sa Facebook na yun.
So, sobrang sayang talaga guys kapag paulit-ulit nating ginagawa ang mga violations and hindi natin nasunod ang community standard ni Meta. So, ano ba ang dapat natin gawin para matanggal yung restriction or violation sa ating profile status? So, first, pwede kayong pumunta sa Help and Support. Next, i-click ninyo ang Report a Problem. Next, Continue to report a problem. Huwag nyo kalimutan i-screenshot ang inyong profile at profile status kasi magagamit nyo yan sa pag-report ng inyong profile. So, next, i-click ninyo ang Include. Scroll down, then click Profile. So, kung makikita nyo yan dyan yung box, is i-type ninyo ang problema sa inyong Facebook. Then, click Upload from Phone. Then, ilagay ninyo ang na-screenshot ninyong profile. Then, Send. So, yun yung first na option para makapag-report kayo sa Facebook team. Pero for me, hindi ko siya mare-recommend kasi hindi nagre-reply doon ang Facebook team. Pero, kung ang inyong Facebook account merong blue badge, so ibig sabihin nagbabayad kayo monthly and kapag nag-chat kayo sa kanilang team or nag-report kayo, agad-agad meron kayong matatanggap na reply sa Facebook team. Pero yung nakakalungkot lang dun guys, kasi nga, mahal din yung pagbili ng badge na yun. So, mostly sa mga nag-uumpisa pa lang sa Facebook is, wala pang blue badge. Kasi nga, mahal din yung bayad every month. Pero kung walang blue badge ang inyong profile account, is hintayin nyo na lang kung kailan tatanggalin ni Meta ang restrictions and kung kailan niya i-recommend ulit ang inyong profile. So, ipapakita ko sa inyo yung mga bawal i-post or i-share sa inyong profile account. So, screenshot nyo na lang and kayo na mag-google. So, bago ko tapusin ito, paalala lamang po, monetize man o hindi ang inyong Facebook account, ay pwede pa rin ma-restrict o ma-disable ang inyong account kapag nilabag ninyo ang policy at community standard ni Meta. Huwag na huwag kayong gagamit ng mga hindi magandang captions para maiwasan natin ang restrictions. And kung meron pa kayong mga tanong, is comment lang kayo sa baba. So, tatapusin ko na ang video. Thank you guys for watching. Please like this video if you enjoy. Please subscribe and I hope to see you on my next video. Bye everyone!